So, kung maalala na po ninyo, last week ay, sino po nakakaalala ng ginawa ni Jesus last week? Sa binasa po natin. Nagpakain siya ng, it's the feeding of the 5,000. So, kung babalikan natin, si Jesus ay, yung nauna pa doon, na-remind siya at sinabi sa kanya yung nangyari kay John the Baptist. So, about that, he withdrew from the people. Gusto niya muna mapag-isa, gusto niya manalangin, pero nakita siya ng mga tao. At dahil nga naririnig na ng mga tao kung anong ginagawa ni Jesus, ay nakita nila siya, sinundan nila siya. So naglalakad, nasa bangka si Jesus, habang nakikita siya ng mga tao, si Jesus, dumadami yung sumusunod, hanggang sa naunahan pa nila si Jesus dun sa bababaan niya ng bangka. At pagdating doon, ay ang sabi doon, Jesus had compassion on them. Diba? Nagkaroon siya ng awa sa kanya, kaya nagturo siya sa mga tao, about 5,000 people, ang bilang ng mga lalaki, bukod pa yung mga babae at yung mga bata. And then after that came the miracle na nagpakain si Jesus ng ganun kadaming tao from 5 loaves of bread and 2 fish na dala-dala ng bata. And then after that, ang sabi dito, okay, gusto ni Matthew na makita ninyo yung tension nitong moment na ito. So after ni Jesus magpakain, after the feeding of the 5,000, with almost nothing, so nasatisfy yung crowd, nabusog sila, matindi, grabe yung momentum, kasi sigurado lahat ng tao nakaranas ng miracle ni Jesus. Sigurado lahat ng tao nandun, nakain man sila, o yung sa pag-portray dun sa The Chosen, kung napanood nyo yung The Chosen, pagdating ng mga Pariseo, nakita nila, tuwan-tuwa yung mga tao na paalis. Kasi, kahit kayo naman, di ba, hindi tayo na born again sa tinapay. Yung pupunta sa church, daming merienda. Pinaka-effective daw yun na evangelism strategy, yung pandesal. Di ba? Alam ko yung mga atit kuya ninyo, yan, mga uhugin pa yan nun, na born again yan dahil sa tinapay, sa fishbowl, sa ano pang mga french fries, di ba? Pupunta church dahil may merienda. So, grabe yung momentum. Grabe yung momentum at the moment. And then, ito yung moment na yung sobrang popular ni Jesus at that time, simula pa ng Matthew. Dito sa Matthew chapter 14, mas lalo siyang nakilala yung pangalan niya. Kasi sa kaharap ng ganun kadaming tao, he performed a miracle. Pero pagdating natin sa verse 22, nagsimula si Matthew sa isa sa pinaka-surprising na word dito sa passage na ito, yun yung word na immediately. Kasi kung titignan natin yung verse 22, ang pinakaunang word dyan sa English Standard Version is, immediately, Jesus made the disciples get into the boat. Ibig sabihin, agad-agad. Hindi ito pakiusapan. Pag sinabing immediately, pinapunta sila ni Jesus sa bangka, ito ay force. Force, okay? It is by force. Inutusan sila ni Jesus, meron ba? Meron dito. Check. Check. Dahil testing nga lang sa ito. Sound check. Sound check yan. Okay naman na yan. Huwag naman natin kami. Okay, so, balik po tayo. So, it is an imperative. Pagdating po sa verse 22, this is an imperative na sinabi ni Jesus. Hindi po siya nag-suggest, hindi siya nag-invite. He compels them to go into the boat in verse 22. Because ito yung gusto kong makita po sa inyo umaga ito. And this is our topic today. Sabihin mo nga sa katabi mo, sovereign. This is our topic for today dahil ang sovereignty ni Jesus ay hindi lamang natatapos sa kung ano yung kaya niyang gawin. Okay, it is about what He controls kahit na hindi natin naiintindihan kung ano yung nangyayari at the moment. So Matthew is teaching us something essential about majesty today. At
Gusto ko po na maunawaan nyo that Jesus wants you to know this, that the Jesus who provides the bread is the Jesus, the same Jesus who sends the storms. May gusto ko pong ulitin sa inyo yun. The same Jesus who multiplied and who provides the bread is the same Jesus who sends the storms. At gusto ko po na maunawaan natin ito ngayon kasi if we misunderstand itong bagay na to, we will misunderstand the word discipleship. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, discipleship. Jesus is not just powerful over the storm. He is purposeful in sending us into it. Tingnan po natin, pasok po tayo sa ating mga points. Number 1. Okay, number 1, sent into the storm. Ito yung nami-miss natin kasi sino dito yung ilang beses na nabasa itong passage na to? Sa tagal-tagal mo nang nasa church, yung si Jesus ay lumakad sa tubig. Sino dito yung nakabasa na nito in their Bibles, nakaranig na ng preaching? Kasi I myself, alam ko, ilang beses ko na rin na-preach to dito sa pulpito na to. Amen? Nandun pa tayo sa kabilang church, nandun pa tayo sa lumang church natin. I have been speaking about this. Pero gusto ko pong makatawa niyo yun, that God has revealed something. Kasi when I was exegeting itong verse na to, God revealed something na na-miss ko pala in the past messages that I have preached this. Kasi most of the time, when we talk about this passage in Matthew chapter 14, nakafocus tayo sa paglalakad ni Jesus sa tubig. Amen? We focus on that. Ngayon, tingnan natin, basahin ulit natin verse 22 to 24. Magbabasa na po ako sa ESV. Okay? Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. So again, immediately after magpakain ni Jesus, pagkatapos nila, nakolekta na nila yung 12 baskets ng tinapay at isda after na magpakain, pinaalis na ni Jesus, pinauna niya yung mga disciples. Naiwan si Jesus, siya na rin yung nag-dismiss dun sa mga tao. Siya na rin yung nagpa-uwi after nung kanilang activity dun sa lugar na yon. And then, when the crowd is gone, nung nakauwi na yung mga tao, naglakad ulit sila pa-uwi, di ba? Imagine nyo yun. Naglakad sila, hinabot na si Jesus, naglakad ulit sila pa-uwi, gabi na. Si Jesus umakyat na doon sa bundok para manalangin mag-isa. He was alone to pray. And then, ito yung gusto ko nyo ninyo makita, the disciples were obedient. Okay? Sumunod sila agad kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus, no, sige, sumakay na kayo sa bangka, tumawid na sa kayo sa kabila, susunod na lang ako. Okay? Sumunod sila agad kay Jesus. Okay? And then, immediately, doon sa gitna ng bangka na yon, nakita nila yung mga sarili nila, they were struggling. Kasi merong bagyo. Gusto ko po na ilagay ninyo yung sarili nyo at this passage. Kasi sobrang ganda ng pagka-portray ng The Chosen dito. Ang bagyo, hindi yan basta-basta dumadating, amen? Ang bagyo, malayo pa yan, makikita mo na dumidilim ang langit. Makikita mo na parang nag-iiba, mababa yung temperature ng hangin. At hindi foreign ang bagyo dito sa mga disciples. Bakit? 4 sa kanila ay mangingisda. Tama? Si Peter, yung kapatid niyang si Andrew, si James, at yung kapatid niya si John. 4 sila mangingisda. Ibig sabihin, alam nila pagka mayroong padating na bagyo. Kaya ang mga mangingisda, pag alam nila may bagyo, hindi na sila papalaot. Tama? Amen? So, hindi pa sila pinapasakay ni Jesus sa bangka, alam nila na may padating na bagyo. Kasi may kasama silang 4 na mangingisda. At kahit hindi ka mangingisda, kapag tumingin ka sa labas, tumakas ka, ikaw na kaya si Mayo? Di ba? Yung mga estudyante kaya, pag sumilip ka sa labas, pasok pa ba ako nito? O bagyuhin ako nito sa school, di ba? Kasi kahit hindi ka mangingisda, pag nakita mo na madilim sa labas, at nakikita mo na parang umaambo na, hindi ka na dadiretso. Pero yung out of obedience, the disciples, nung sinabi ni Jesus, sumakay kayo sa bangka, tumawid kayo, sumakay sila. Hoping na mauuna sila sa bagyo na makatawid sa kabila. Na baka nasa isip nila, baka naman kayanin pa. Di ba? Baka kayanin pa. Pero dito sa pangyayari na to, they were obedient, pero sa gitna ng pagsunod nila kay Jesus,
nakita nila yung sarili nila kasi inabutan sila ng bagyo sa gitna ng lawa. Okay? Sa gitna ng lawa. Okay? The Sea of Galilee. Naabutan sila ng bagyo doon sa gitna. And Matthew is very clear dito sa bagay na to. Yung bagyo na dumating sa kanila is hindi dahil hindi sila sumunod kay Jesus. Okay? Iba ito doon sa mga bagyo na kadalasan dinadanas natin mga Kristiyano. Dahil kadalasan, okay? Kadalasan ng mga bagyo, mga problema na dumadaan sa mga buhay po natin bilang Kristiyano is because of our disobedience. Amen? Dalawang bagay, dalawang klase ng bagyo yung dumadaan sa buhay natin. Okay, differentiate natin ito. Kasi ayaw ko na ma-misinterpret mo yung sinasabi ng Bible at mag-turn into something like a prosperity gospel. Minsan kasi yung mga dinadanas natin ay pagpapalo. Amen? Minsan yung dinadanas natin ng problema, it is because we are disobedient. Because hindi tayo sumusunod. May pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi natin ginagawa. Okay? Pero itong klase ng bagyo na sinasabi dito, nabutan sila ng bagyo dahil sumusunod sila sa Diyos. Magkaiba yun. Alam niyo yung pinagkaiba ng dalawang bagay na yon? Sino dito yung, ito yung tinatanong ko din sa inyo last week eh, sino dito yung nakaranas sa inyo na nag-backslide ka ng mahabang panahon, bumalik ka sa Lord, tapos pagbalik mo sa Lord, bakit parang ang dami kong problema? Bakit parang ngayon kami kulang na kulang? Bakit parang ngayon kami walang pambayad? Bakit parang ngayon kami may mga problema? Sabi ko sa inyo last week, it is because it is called breaking. Sabihin mo sa katabi mo, breaking. Bago ka gamitin ng Diyos, breaking is very important. Ibig sabihin, bago gamitin ng miracle, gamitin ka ng Diyos for miracles, you have to experience breaking muna. And this is the storm that is a result of obedience. Okay? This is very different from the storms that you're experiencing dahil hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya bago po natin ito ma-misinterpret, i-evaluate muna natin yung sarili natin bago natin ito i-apply sa sarili natin kung ngayon ba sa season na nandoon ka ngayon sa buhay mo ay sumusunod ka ba sa Diyos? O baka sa season mo ngayon ay hindi ka sumusunod sa Kanya. Dahil magkaibang klase po yung storm na dadating sa buhay mo sa dalawang bagay na yan. Amen? Okay, gusto ko lang po na maging malinaw muna sa atin yung bagay na yon. So balik tayo, the disciples, nasa gitna sila ng tubig, and then they find themselves struggling. It is the result of obedience. And this dismantles the theology, okay? The very shallow theology that assumes na ang Diyos, when you are with God, it is always equal to calm waters. Meron mga ganyan na mga pastor eh. Hindi sila sasabihin sa iyo na magkakaproblema ka, hindi nila sasabihin sa iyo na mahirap pa rin ang buhay. Ang sabihin nila sa iyo, kapag nasa Diyos ka, laging kalmado ang tubig. And this dismantles that shallow theology. Kasi yung mga disciples, kung tama yung theology na yun, dapat kahit may bagyo, panatag na yung tubig. Amen? Pero hindi. They find themselves in the middle of a storm. And ang pinaka-amazing dito sa text na to is, ang nakalagay dun sa text is that Jesus Himself sent them into the storm. Si Jesus yung nagpadala sa kanila doon sa gitna ng tubig. At sigurado si Jesus din ang nagpadala ng bagyo na yon. Okay, it is very much possible to be in the will of God and still be exhausted. Amen? It is possible to be in the will of God and still be afraid. It is possible to be in the will of God and still be rowing your boat at night. Nagbabangka ka sa gitna ng gabi, sa gitna ng bagyo, and you see no progress. Kasi tingnan niyo, apat sa kanila ay professional fisherman. Magaling itong mga ito magbangka. Magaling itong mga ito magsagwan. Amen? Pero they find themselves in the middle of the storm, struggling kasi hindi nila kaya yung bagyo. Hindi sila makaalis kung nasan sila. To the point na akala nila at that night, mamatay na silang lahat. It is actually funny to me. It is very funny na kakagaling lang nila sa miracle. Kakagaling lang nila sa victory. Amen? Tama ba? Kakakita lang nila kay Jesus, gumawa ng miracle, did something impossible, tapos nung nakita nila yung sarili nila sa gitna ng bagyo, ang sabi nila sa isa't isa, patay na yata tayo dito. Sigurado, nagpapanik na sila sa gitna ng bagyo. They forgot
na yung Diyos na pinililing ka kanila, the rabbi that they were following, is a rabbi who does miracles. At nakatapos lang nila sa victory. Okay, pasok po tayo sa number 2. Straining, not abandon. Straining, not abandon. Basahin po natin 24 to 25. And the boat was already a considerable distance from land. Medyo malayo na. Buffeted by the waves because the wind was against it. So, naman sa kanila yung hangin. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Ito po. So, kung babalikan natin yung timeline natin, nung I think it was still morning, nang si Jesus ay narinig niya yung story o yung kwento ng mga disciples ni John na namatayan si John the Baptist. Na pinapatay siya ni Herod. And then he withdrew, umaga yon, sinundan siya ng mga tao, inabot na sila ng hapon sa pagsunod kay Jesus at naabutan nga nila siya. Hanggang sa nagturo si Jesus, inabot sila ng gabi. Amen? So pagdating ng gabi na sila umalis, sigurado may dala lang silang ilaw, may dala silang bangka, tatawid sila sa gitna ng bagyo. It was, sabi dito, imagine kung gaano katagal nag-struggle yung mga disciples sa bangka. Kasi gabi sila umalis. At sumunod sa kanila si Jesus was, nakalagay dito, before dawn. Alam niyo kung anong oras yung before dawn? It was around 3 a.m. to 6 a.m. So, kung umalis sila ng alas 10, yung mga disciples na nakabangka, may 5 oras na silang feeling nila mamamatay sila dahil sa bagyo. At hindi po malayo yung sasagwanin nila. Hindi yun aabutin ng ganun katagal. Kung sila ay magsasagwan, maaaring nakatawid na sila doon kaagad. Pero dahil sa lumad yung hangin sa kanila, hindi sila makarating-rating doon sa pupuntahan nila. Okay? At kung titignan natin, dito sa ano na to, they were in the 4th watch of the night, in the dawn watch of the night, Jesus comes walking in the sea. Pagdating dito sa bagay ito, sumunod si Jesus sa kanila, walang bangka si Jesus, walang ilaw si Jesus. Nakita niya yung mga disciples na sa gitna. Kakatapos niya lang mag-pray, lumakas si Jesus sa tubig at sinundan nila siya. Sinundan sila ni Jesus. Sobrang ganda ng I encourage you to watch this in The Chosen. Kasi naiyak ako dito sa ano na to, nung pinapanood ko na siya. Sumunod sa akin si Jesus, naglalakad, sabi sa verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. So, the disciples were, malayo sila sa lupa, beaten by the waves. They were rowing against it with all their might. Sa lahat ng kaya nilang ibigay, pinapilipilsan nila. Pero, kung makikita natin, Jesus is not absent. Anong ginagawa ni Jesus habang nandun yung mga disciples? Jesus is praying. At gusto ko rin na makita ninyo itong difference na mangyayari sa mamaya bago lang ito matapos. Kasi, alam niyo po kung ano yung nag-matter dito sa bagay na to? Jesus was prepared. Because He is praying. Alam niyo po, nung una tayong dinala ng Lord in this revival that we experience in this church, ang unang itinuro sa atin ng Diyos ay kung paano manalangin. Kasi kung hindi ka marunong manalangin, mahirap kumilos, maganit ang kilos, sobrang ganit ang kilos ng banal na Espiritu in the church. Amen? Kasi walang totoong pananalangin. Walang communication sa Diyos. Walang connection. And ito yung nag-matter. Ito yung difference. At gusto kong matutunan natin sa nangyayari kay Jesus. Kasi si Jesus, habang yung mga tao, habang yung mga disciples ay nasa gitna at nagdudusa doon sa pagkabangka nila, Jesus was praying. Amen? He is praying. Sabihin mo ka sa katabi mo, Jesus is praying. Then, pagdating ng madaling araw, lumakad siya sa tubig, sinundan niya yung mga disciples walking. Hindi ito basta-basta miracle lamang. Okay? This is not just a miracle. This is actually an Old Testament imagery. It is a picture that is shown to us already in the Old Testament. Kasi ang Diyos lamang ang nagtitread sa tubig. Only God walks on water. Okay?
Sabi, kung gusto nyo matingnan yung verses, it is in Job chapter 9, verse 8. At kung yung isa pa, sa Psalm chapter 77, verse 19. Isulat na po lamang ninyo. Doon, ilagay ko yun dito para hindi ko na yun babasahin. And Matthew is actually revealing to us a divine identity ng Panginoong Jesus, proving that He is God. Amen? Jesus is Lord. Jesus is God and Jesus is King. Kaya dito sa pangyayari na ito, Jesus does not need the storm to stop. Hindi niya kailangan patigilan agad yung bagyo para i-demonstrate na siya ay Diyos. Lumakad lang siya sa tubig habang bumabagyo. He walks on others na nagtitreten sa mga disciples. So yung waves na nagtitreten doon sa mga disciples at natatakot na sila, Jesus walks over it. Okay? Ibig sabihin, na-delay sila sa pagtawid, pero it doesn't mean na kinalimutan sila ng Diyos. It doesn't mean that they are neglected. Gusto ko po maunawaan nyo that timing, sabihin mga sa katabi mo, timing is part of sovereignty. Ibig sabihin, hindi po na-delay ang Diyos. He is always on time. Kahit nasa gitna ka ng pinagdadaanan mo, ibig sabihin, it just means na meron siyang gustong gawin sa buhay mo. At meron siyang gustong ipakita sa iyo na kaya niyang gawin. Because He is God. Number 3, fear mislabels Jesus. Fear mislabels Jesus. Pasok po tayo sa verse 26. Pagdating sa verse 26 hanggang 27, when the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. Sabi mo sa atin mo, terrified. Ang sabi nila, it is a ghost. Akala nila, multo si Jesus. Kasi sino nga naman ang nag-e-expect na nasa gitna ka ng bagyo at nagbabangka ka at sumirinta kung may tao naglalakad sa gitna ng tubig. Di ba? Kung ikaw nasa katatayan ng mga disciples, baka tumalon ka na. Di ba? Baka nagpanik. Sigurado mas matindi yung panic mo sa kanila. At ang sabi, ang ganda nito sa Tagalog sabi nila sa English kasi, and they cried out in fear. Sabi kanina sa Tagalog, basahin ko ulit, verse 26, at nagsisigaw sila sa takot. They cried out in fear dahil sa nakita nila. Pero verse 27, came Jesus, and sabi ni Jesus, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. At the disciples, natakot sila, akala nila multo si Jesus. Kasi gusto ko pamanawan nyo na when once na punong-puno ka ng takot, when you are filled with fear, when you are afraid, minsan na-distort niyan yung perception natin. Minsan yung mga bagay na hindi naman dapat natin katakutan, tatakot tayo. Kasi parang kinain na tayo ng fear na meron tayo. And minsan, when God shows up into our lives in unfamiliar ways, sa mga paraan na hindi natin inaasahan, minsan nami-mislabel natin siya. Minsan nakikita natin na akala natin kilos ng kaaway. Minsan akala natin it is meant to destroy us, not seeing that it is God walking towards us. That it is God showing Himself to us. Kasi unfamiliar sa atin yung pangyayari. Alam niyo po yung pinaka-unfamiliar dito kasi it has never happened before na merong lumakad sa tubig. In the Old Testament, merong lumakad sa tubig, pero it is just a description of God. It is only God who walks in the water in the Old Testament. It is the first time that in the physical, someone did walking on water, and it is Jesus. Okay? Alam niyo yung sa original Greek, yung sinabi ni Jesus, kasi sa verse 27, kung titingnan niyo sa mga Bible niyo, i-highlight niyo yan, kasi it is very important for us. Sabi ni Jesus sa kanila, take courage, it is I, don't be afraid. Nung tinignan ko ito in the original Greek language, na pag sa nasulat ang Book of Matthew, ang nakalagay doon is ego eimi, which means I am. Sabihin mo sa katabi mo, I am. Alam niyo kung saan sinabi in the Old Testament yung I am? Isa sa mga pinaka-natatandaan ko in the Old Testament that God says I am, it is in the burning bush. Tama? Nung nagpakilala si Yahweh kay Moses, in the Old Testament, He said, I am. Nung sabi ni Moses, Panginoon, ano pong sasabihin ko sa kanila? Kay Pero, kung sino kayo? Sabi ni Yahweh sa kanya, I am who I am. And when Jesus met the disciples, natatakot sila, ang sabi ni Jesus sa kanila, I am.
kulang pa, yung patunay na Diyos si Jesus na lumalakad siya sa tubig, He quoted something that only God Himself would quote. Ang sabi niya sa mga disciples, don't be afraid. Ang sabi niya sa kanila, in the original Greek, I am. Okay? Hindi ito basta-basta reassurance lamang. This is not just a shallow reassurance na hindi kayo mamamatay, nandito ka na ako. It is actually, sabihin mo sa tabi mo, revelation. Jesus is revealing Himself to them that He is God. Okay? Before He calms the storm, bago niya pakalmahin yung bagyo na yun, He reveals Himself. And ngayon, I was thinking about this. What if the storm is not the problem? Kasi minsan, nakikita natin yung mga pinagdadaanan natin problema, and parang ang laki-laki na ng problema. Sino dito yung malaki yung problema? Sino yung walang problema? Sige, mauna na kayo sa langit. Ihahatid kayo, lapit pila na lang kayo, kay kapatid na Clarence. Ihahatid niya po kayo sa langit. Kasi lahat tayo may problema, amen? Tignan mo yung katabi mo. Pangiti-ngiti lang yan, di ba? That is the reality. Wala sa atin dito, walang problema. Pero tingnan nyo, I was thinking about this when I was reading Matthew chapter 14. What if the storm is not the problem? Alam nyo kung ano yung problema natin? It is our inability to see or recognize Jesus in it. What if the storm is not the problem? It is our inability to recognize Jesus in the storm. Hindi natin nakikita na nandiyan na pala ang Diyos. That He is waiting for us. That Jesus is bigger than the storm. Amen? He is more powerful than any storm, than any problem that comes into our life. Ang problema, hindi natin na-recognize that He is calling out to us. Amen? Gusto ko pong maunawaan ninyo at maunawaan natin lahat na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos in the midst of our storms. Kaya kailangan natin ma-recognize kapag nandiyan na siya. Okay, number 4, faith walks, fear sinks. Faith walks, fear sinks. Verse 28 to 31, basahin po natin. Ngayon, nandito si Peter, one of the most impulsive na disciple. At this time, hindi pa sila ganun ka-effective. They were still following, they were still learning about Jesus, about what He does. And then, sabi ni Peter, nung nakita niya at na-recognize niya na si Jesus pala yung naglalakad, sabi niya, Lord, if it is you, kung ikaw nga yan, tawagin mo ko, tell me to come out on the water with you. At pagdating sa verse 29, ang sabi sa kanya ni Jesus, come. Halika. Kung gusto mo naman sa tubig, bumaba ka dyan sa bangka at halika. Then Peter got out of the boat, got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. It is actually very amazing kasi yun yung bakit. Nung nakita ni Peter na lumalakad si Jesus sa tubig, ang una niyang naisip, gusto ko din yun. Di ba? Walang ibang disciple yung nakaisip noon kasi lahat sila nakaupo doon, natatakot na sa tubig. Si Peter na nakaisip na, parang gusto ko din lumakad sa tubig. Jesus, kung ikaw nga yan, at naniniwala ako na may kapangyarihan ka na pwede akong palakanan, pwede ba akong lumakad papunta sa iyo? At ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi siya dinismiss ni Jesus, hindi siya nilagyan ni Jesus. At this moment, nasabi, nakita-recognize ni Jesus yung faith niya. Amen? Na meron siyang faith, meron siyang enough faith na kaya din siyang palakanan ni Jesus sa tubig at kaya din gawin yun. Kaya it comes back to that, one of my favorite phrases na sinabi ni Israel Newton, the atmosphere of expectation is the breeding ground of miracles. Alam niyo kung bakit wala tayong nararanasan kung hindi ka pa nakakaranas ng miracle sa buhay mo? Alam mo bakit wala ka pang nararanasan ng miracle sa buhay mo? It is because you don't expect from God. Kasi nung nag-expect si Peter, nung nagkaroon siya ng atmosphere of expectation na gusto ko din yun at alam ko kaya ni Jesus na gawin yun sa buhay ko, doon yun nangyari. Amen? At kung titignan din natin at babalikan natin lahat ng miracles na ginawa ni Jesus, lahat ng pinapagaling ni Jesus is just because they're expecting Jesus to do that miracle in their lives. Amen? It is because they heard
that si Jesus nagpapalakad ng mga bilay. Ang mga bilay ay nakakakita. Ang mga sinasabihan ng demonyo ay nakakalaya. And when they were expecting na kaya na Jesus gawin yun, Jesus really does 2 miracles in their lives. Ang problema, alam niyo po sa panahon kasi natin ngayon, in this time, in this era na masyado tayong saturated in the cessationist theology na ang Diyos ay hindi na kumikilos sa panahon natin ngayon. Meron po mga ganitong churches na naniniwala na natapos na ang healing, natapos na ang miracle sa panahon ng mga apostles. Wala ka talagang mararanasan na miracle sa buhay mo because you don't expect anything at all. Amen? I know na tinakad ko po sa inyo nakaraan why we are called full gospel. Why we are called full gospel church because we still believe in miracles. Amen? We believe in the fullness sa nakayang gawin ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. And true enough, we experience first-hand miracles in this church. And you have witnessed that yourselves. I consider myself standing near a miracle. Kasi kung alam niyo kung nasa akin lang ang desisyon kung anong gagawin sa buhay ko at pagpapangako ng Diyos, parang tinuto ko na yung sarili ko sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko in the past. Pero dahil mabuti ang Diyos, because His grace is enough, I consider myself standing here a miracle. Because God changed me. Alam niyo kung gusto niyo makaranas ng miracles in your life, katulad ng nangyari sa buhay ni Peter at this moment, you need to have, sabi na sa tabi mo, expectation. Kasi bakit? Tingnan niyo, pinag-aralan natin yung nakaraan, merong isang lugar na wala masyadong ginawang miracle si Jesus. At yun ay ang kanyang hometown. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Tama? Naalala niyo po yan? Kung gusto niyong balikan, hanapin niyo na lang. Kalimutan ko na kung anong topic yan. Balikan niyo na lang sa YouTube natin. Naka-record naman po yan. So, mayroong isang lugar na hindi gumawa ng madaming miracle si Jesus kasi hindi sila naniniwala sa kanya. And when you dismiss that God can do something in your life powerfully, talagang walang mangyayari sa buhay mo. But when you expect that He will move and that He can do these things, and you are firm and you stand in your faith, na alam mo may gagawin ng Diyos, maniwala ka sa akin, makikita mo siya, makikita sa buhay mo. Amen? Because that is what is happening here. Pero tingnan natin in verse 30. So lumakad si Peter, true enough, nakalakad siya sa tubig at nandahan-dahan sila sa bagyo, papalapit siya kay Jesus. Pero sabi sa verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Tingnan niyo, yung pananampalataya ni Peter ay hindi sinira ng bagyo. Kung bakit siya lumubog? Kasi nung nakita niya yung mga hangin, nung nakita niya yung bagyo, nagsimula siyang lumubog. Hindi sinira ng bagyo yung faith niya. Alam niyo ang sumira ng kung bakit siya lumubog? It is because he is distracted by them. Na-distract siya doon sa bagyo. Na-distract siya doon sa mga nangyayari sa paligid niya. Na-distract siya doon sa kaguluhan na nangyayari sa paligid niya. And when he focused on other things, aside from Jesus, nagsimula siya lumubog. One of my favorite analogies na gawin natin, lagay niya yung daliri niya sa harap niya ng ganyan. Lagay niya, sige, lagay niya yung daliri niya sa harap niya. And then tingnan niya yung buti. Pag nakafocus ka dyan sa daliri mo, anong tingin sa paligid? Blur, di ba? And when you focus on Jesus, lahat ng nangyayari sa paligid blur. Pero tingnan mo, huwag mong tingnan yan, tingnan ka sa iba. Anong itsura niyan? Yan naman yung blur. Tama? And that is what is happening nung lumalakad si Peter, papunta kay Jesus, nung nakafocus siya kay Jesus, nakakalakad siya. Nung nakita niya yung mga bagyo, simula siya lumubog. Because he is distracted by everything aside from Jesus. And then, nung nagsisimula na siya lumubog, he cried out, Lord, save me. And verse 31, sabi nun, immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? So, lumubog siya, hindi dahil na binitawan siya ng Diyos,
Kung hindi dahil na-redirect yung kanyang fear at napunta yung kanyang focus doon sa bagyo. But then, habang lumulubog siya, Jesus immediately, this is the third time. This is the third time na binanggit in this passage yung word na immediately. And that means something. Gusto kong pansinin ninyo yun. When a word is repeatedly being said in the Word of God, it means something. Ibig sabihin, hindi nagpatumpik-tumpik din ang Diyos. Di ba? Nung una, hindi sila nagpatumpik-tumpik. Nung sumakay ng bangka, sumunod kay Jesus. Okay, nung pangalawa, immediately ulit sinabi in verse 27, take courage. And encourage sila ni Jesus na natatakot sila immediately. And then nung lumubog si Peter, immediately again, hinawakan siya ni Jesus. Immediately. Hindi na pinatagal ni Jesus na lumubog siya. Hinawakan siya habang lumulubog siya. And then, ito yung paborito ko dito sa part na to. Kasi, akala nyo i-comfort siya ni Jesus? Hindi ba? Ay, kawawa ka naman, lumubog ka. Pag-isakay ka na sa mga. Hindi. Okay? Hindi siya kawawa, di ba? Lumubog. Hindi siya kinomfort ni Jesus. Anong sinabi sa kanya ni Jesus? O ye of little faith, why did you doubt? At that moment, yes, hindi siya pinabayaan ni Jesus, tinulungan siya ni Jesus, pero hindi dinismiss ni Jesus yung lack of faith na meron siya. Nirebuke pa rin siya ni Jesus dahil kulang siya ng pananampalataya. Amen? I want you to notice that in our lives, okay? Tulungan tayo ng Diyos, amen? Lagi siya nandyan. Pero once you lack faith at nagsimula kang mawala ng tiwala sa Kanya, hindi yun palalampasin ng Diyos. He will rebuke you. Alam nyo, at that moments, dyan ka pa makakaranas ng pagpapalo in the Christian terms. Amen? Yung pagpapalo na yan. Kasi when you doubt what God can do, okay, hindi ito condemnation, okay? Don't get me wrong. Hindi ito condemnation kung hindi ito ay correction. At ginagawa ito ng Diyos doon sa mga totoong anak niya. Doon sa mga totoong disciple niya. Okay? Hindi niya ito ginagawa sa kung sino-sino lang. So when you are a follower of Jesus and you know that you have been given right to become a children of God, mag-expect ka rin ng disiplina niya. Okay? Hindi kanya basta i-comfort. Doon in-encourage sila, kinomfort siya ng Jesus na, yes, I am here. Pero nung nakita ng Jesus na nabawasan, o lumabog siya, nagsimula siyang ma-redirect yung kanyang focus, hindi pinalampas ni Jesus. At siguro hawa-hawa pa siya ng Jesus. Di ba? Kinorek na siya. Kinorek na siya at that moment. Jesus rescues us. Gusto ko maunawaan yun na nare-rescue tayo ng Diyos. Nare-rescue tayo ni Jesus without affirming our fear. Without affirming our fear. Jesus will save you, but He will not excuse unbelief. Sobrang importante sa Diyos yung belief. To the point that He can do many things. He can do miracles in your life when you believe Him. That He can do things. Pero hindi niya rin excuse yung unbelief na yan. Okay? And number 5, this is the last one. Sovereignty leads to worship. At sa lahat ng nangyari na binasa natin ngayong umaga na to, I think this is the best part of this passage. At ito yung pinatutunguhan ng lahat ng to. And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped Him, saying, truly, you are the Son of God. So, nung hinawakan ni Jesus si Peter, alam natin, hindi na ako magtataka doon. Jesus is a very strong man. Lumaki siya, he was a carpenter. Di ba, tama? Nagbubuhat to ng mga troso. Hindi ito basta-basta nagbabarbe lang. Troso, binubuhat ito. Okay? Hinawakan niya si Peter. Nung sumakay sila sa bangka, biglang nawala ang bagyo. The storm ceased to exist. The wind ceased to exist. Lahat ng kinakatakutan nila, nawala at that moment. And then, grabe yung amazement ng mga disciples. And this is the first time, okay, in the book of Matthew, in the Gospels, that the disciples worship
Jesus explicitly, okay? Kasi kung titingnan natin, hindi daw wino-worship eh. So may mga nagsasabi na hindi daw tumatanggap si Jesus ng worship. Pero kung titingnan natin, sobrang linaw in this passage na pagkasakay na din sa bangka, tumigil yung bagyo, the disciples worshiped Him, saying, truly, you are the Son of God. Sabihin mo nga yan sa katabi mo. Sabihin nyo nga ngayon, sige, laksan mo, truly, you are the Son of God. Yun yung nasabi nila. Nung nakita nila yung ginawa ni Jesus. At alam nyo, yung amazing part nito, natandaan niyo na natatanaw ng mga tao si Jesus nung sinusundan nila siya and nung nauna natin pinag-aralan last week. So, ibig sabihin, doon sa lake na yon, makikita mo kapag mayroong tao sa may tubig. Tama? At yung mga tao, at this moment, naglalakad din sila pa uwi. Ngayon, kung nasa loob ka ng bahay mo at biglang nawala yung bagyo, magtataka ka din, di ba? Magtataka ka hindi, tama? Siguro, I'm just imagining kung paano, sigurado nakita na ng mga tao na nasa paligid kung ano yung nangyayari sa tubig. Sigurado nakita din nila na nawala yung bagyo. Anong nangyari? Di ba? Parang kanina lang may undoy, di parang kanina lang sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng hangin. So, biglang nawala. Anong nangyari? At alam nyo, Jesus performing miracles on people, Jesus performing miracles sa pagpapagaling, pagpapalayas ng mga demonyo, it is one thing. Pero makita mo si Jesus na magpatigil ng natural disaster, that is a whole another level of miracle. Ibang klase yun. At kung ako nakikita doon, first hand, kapareho din ang sinabi ng mga disciples, ang masasabi ko, truly you are the Son of God, Jesus. Bakit? Kasi kahit yung hangin, kahit yung bagyo, walang nagawa sa Kanya. Amen? Amen. And at this moment, this shows that Jesus is sovereign even over nature, even over natural disaster, even over the storms na meron sa buhay natin. And sovereignty is meant to produce, sabihin mo sa katabi mo this word, surrender. Sovereignty is meant to produce the word surrender. Hindi lamang amazement. Okay? Hindi lamang yung ma-amaze ka. Ang galing, di ba? Tapos pag uwi mo, ganun pa rin. No. Sovereignty of Jesus means that it has to move your heart to the point na yung mga bagay na hinihingi sa iyo ng Diyos ay surrender mo sa Kanya. And at this moment, the disciples surrendered themselves to Jesus, saying, truly, you are the Son of God. Amen? And Matthew and Jesus wants the church to know, wants us to know that Jesus is not just reacting dito sa mga nangyayari ito. Jesus is reigning. Siya ay naghahari sa lahat ng meron sa buhay natin. And the storms na pinagdadaanan natin, it does not contradict His love. Hindi ibig sabihin na may pinagdadaanan ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Actually, kung alam mo na anak ka ng Diyos, at meron kang pinagdadaanan, it is meant to make you strong. Hindi lamang strong na maging malakas ka personally, kung hindi maging malakas ka dahil kasama mo siya. Maging malakas ka dahil alam mong kasama, hindi ka niya pababayaan. And fear, the fear that we have does not cancel His authority. Jesus has power over the fears that we have. And worship is only appropriate response to the sovereignty of Jesus Christ. Amen? Kung bakit tayo sumasamba, bakit tayo umaawit, kung bakit tayo nagsusuko ng ating mga buhay sa Diyos, it is because He is sovereign. Amen? It is because He is King. Sa simula ng passage nito in Matthew chapter 14, nakita natin may isang hari, Herod, who is reigning, who is ruling with fear. And then here comes Jesus, who is sovereign and who reigns with sovereignty over fear. One silences prophets, the other commands storms. Jesus Christ commands the seas. Jesus Christ commands the winds. And alam nyo, ang gusto ko pong iwanan sa inyo ngayong umagang ito, pwede po tayong tumayo lahat.